Hello, Aya Diary po from Section B. Ayun naman yung Neuralert pero I'll try my best po. So yung lecture, yung ginawa kong format nitong parang format nito is parang in-arrange ko siya, cerebrum, parang in order ng nervous system talaga. Cerebrum, tas after cerebrum, brainstem, tapos after brainstem, yung cerebellum and basal ganglia, tapos spinal cord. Tapos next ko yung neurology, tapos last ko yung BEMED. Sige. Next. So yan, una nga yung cerebrum. So first question, so first question, parang dito sabi, meron daw siyang tendency to hit objects on the left side of her surroundings. And when dressing up, she only puts her clothes on the right side of the body. So parang dito, hindi niya napapansin yung left side niya, kaya yung right lang yung dinadamitan niya. So ang sagot is parietal. At yung case natin dito is yung hemi-neglect kasi hindi niya nga napapansin yung one side of the body niya. So, irasyo ko lang kung anong ginagawa talaga ng frontal, temporal, parietal, saka occipital lobes. So, ito yung lobes natin ng cerebral cortex. Meron tayong 4. Frontal, so frontal, parietal dito, tapos temporal dito, occipital sa likod. So, frontal, motor yon for motor, tapos executive function. Yung executive function, your personality, yung paano ka nag-add ng personality, cognition, attention, mga ganun. Tapos, next, parietal lobe, mga sensory siya. So, pain, temperature, mga vibration, position, sense, ganun. Tapos, temporal lobe, auditory, occipital lobe, vision. Kapag cerebral cortex, 'di ba basta cerebral cortex, lagi opposite deletion siya yung manifestations niya sa body. Kunyari, right frontal lobe, ang manifestation nun sa left side of the body. Mga ganun. Tapos next, important din yung homunculus. Ito yung somatotrophic organization of the different body parts of the cerebral cortex. Ito lagi nilang sinasabi. Ito lagi talagang tinatanong siya. So, hatiin mo yung, di ba, half ng brain mo. Ito, half ng brain. Hatiin mo siya into 3. So, lateral 1/3, middle 1/3, and medial 1/3. Lateral, middle, and medial. Magkaiba yung middle sa medial. So, lateral, medial. Tapos sa gitna ng lateral and medial is the middle. So, in order siya. So, face, upper extremities, lower extremities. Tapos, ang follow-up question nito usually, anong artery yung nagsusupply? So, MCA or middle cerebral artery, it supplies the lateral part of the cerebrum. So, yung nasa lateral part of the cerebrum, upper extremity, saka face, diba? Tapos next is yung, para matandaan ko to before, turo sa amin nung sa CRS, parang gawa ka ng McDo sign. So, ang ginamit mo pang McDo sign is yung hands mo, diba? So, nagawa mo yung M. So, MCA siya. So, MCA for the upper extremity and the face. Tapos, next naman na artery is yung anterior cerebral artery. It supplies the medial part of the cerebrum. So, ano ba yung nasa medial? Yung lower X. Para matandaan namin to before, sinusulatan namin ng paa yung A. Parang ganito. Ay, shit. And, yan yung paa niya. Shit, pangit. Pero gets niyo na yun. Parang may paa yung A. Para daw maalala namin na may yung anterior cerebral artery for the lower extremity yon. Tapos next is naman yung posterior cerebral artery. It supplies the occipital lobe sa thalamus. So mga PCA na lesions, kunyari hindi makakita. Tapos yung kapag lesions ng thalamus, alam kasi natin doon dumadaan yung mga sensory tracts natin. So mga kunyari yung pain, yung mga pain disorders ng pain, gano'n. Tapos, since cerebrum nga ulit to, contralateral ulit siya ng body yung manifestations niya. So, andito nilagay ko sa left side yung circle of Willis. Merong anterior communicating artery, anterior cerebral artery, posterior communicating artery, saka posterior cerebral artery.
tinatanong minsan kung ano daw yung hindi part ng Circle of Willis, yung MCA, ACA, or PCA. Pag ang sagot doon, MCA, parang trick question siya na hindi naman talaga kasali yung MCA sa Circle of Willis. Kasi kung nakikita niyo siya sa picture, nasa labas siya. Ha? Ayun. So, ayun lang. Next. Okay. Pag may tanong pala kayo, G lang. Wait, how do I erase? Ayan. So ito, lagi rin tinatanong kung upper motor neuron or lower motor neuron lesion. So ano ba ibig sabihin ng upper saka lower motor neuron bago natin introhin kung ano yung manifestations. So ayan, nasa right ninyo yung upper, yung drawing. So upper motor neuron, kasali dito brain and spinal cord. Tapos pagdating sa spinal cord, meron kang anterior horn cell, peripheral nerve, neuromuscular junction, tapos yung muscle. So lahat ng from the brain to the before the anterior horn cell, yun lahat yung upper motor neuron mo. Tapos lahat ng after the anterior horn cell, yun yung lower motor neuron mo. So ang manifestations, medyo feel ko alam na natin to lahat. So pag upper motor neuron lesion, spastic sa lower flaccid. Tapos enumerate ko na lang yung upper, kapag ganitong tables, parang ang ginagawa ko lang, yung one side lang yung minimemorize ko. So pag upper motor neuron syndrome, laging exaggerated, parang laging may ganap siya. Siya yung laging may ganap. Kasi siya yung spastic, siya yung hypertonic, siya yung hyperreflexive, plus 4 yung mga reflexes niya, ganun. Siya yung may Babinski. Tapos, other side ng table is yung lower motor neuron syndrome. Dito, flaccid siya, yung MMT niya parang flaccid siya, so ibig sabihin parang hypotonic siya, mababa yung tone. Dito yung atrophy. Pwede rin magka-atrophy sa upper motor neuron syndrome, pero hindi siya yung agad-agad. Meaning nung disuse pwede siyang magka-atrophy kapag due to disuse. Kunyari, matagal na yung stroke mo, doon ka lang magkaka-atrophy kasi di mo nagagamit, kaya disuse. Pero yung sa lower motor neuron syndrome or lower motor neuron lesion, agad-agad, wala ka na agad-agad, atrophied na yung muscle mo. And then, yung Babinski, absent dito, yung mga Homan, mga Shadox, mga ganun, yung mga kapatid ng Babinski. Pero Babinski lang naman usually tinatanong. Tapos, fasciculation or fibrillation, lower motor neuron syndrome siya. So, kung may tatandaan lang dito, yung nakakalito lang naman, yung lower motor neuron syndrome, dun yung atrophy, saka fasciculation, fibrillation. So, lower motor neuron syndrome, fasciculation, fibrillation, saka atrophy. Dito na sa right side. Okay, next. So next question. A 70-year-old male, basta mahabang tanong, basta ang essence daw dito, he manifested inability to use tools that he was very familiar with and has a poor ability to imitate gestures. So ano daw yung aphasia ba to? Apraxia, agnosia, or anosmia? So define ko na lang for you guys kung ano meaning nung mga choices. So apraxia, inability to perform coordinated, purposeful, or learn movements when asked even though the request is understood. Parang ito, turuan kita mag-toothbrush ka, naintindahan mo ko pero hindi mo siya magawa. Kasi parang meron kang problem sa pag-analyze paano gawin yung movement. Yun yung apraxia. Hindi mo siya magawa kahit naintindihan mo siya kasi nga may problem ka in analyzing how the movement works, parang ganon. So, yun yung sa case natin. Parang dati, familiar siya gamitin yung tools. Tapos hindi na rin siya nakaka-imitate ng gesture. So, ibig sabihin, may problem siya in processing movement. Next naman is aphasia. Aphasia, basta anything that relates with language, aphasia yon. Inability to produce it or understand language is aphasia. May two types to, diba? Yung Broca sa Vernix. Nasa next slide ko naman siya.
So lagi, pag aphasia, lagi din tinatanong to actually, kapag aphasia, parang pathology siya in the dominant hemisphere, usually the left. So pag right-handed yung tao, ang dominant hemisphere niya is left. And then next is yung agnosia, inability to process sensory information that results in a failure to recognize and identify objects, persons, and or sounds. So parang, kunyari, binigyan ka ng object, parang nakikita mo siya, pero hindi mo masabi kung ano siya. Kahit intact naman yung yung vision mo. Paano malalaman intact yung vision mo? Parang yung tinest mo yung cranial nerve 2, visual acuity, normal, ganon. Pero pag tinanong ka kung ano yun, hindi mo alam kasi nahihirapan ka i-process yun. Parang hindi mo siya ma-process yung sensory sensory stuff na nakikita mo. Parang ganon. Ay pala pag may tanong, go lang. Sige, next. So ito na yung sinasabi kong dalawang aphasia na lagi ring tinatanong. So we have Broca's aphasia and Wernicke's aphasia. So Broca's aphasia, other name niya is motor aphasia or expressive aphasia. Dito yung patient is non-fluent pero yung comprehension niya is largely spared. And then saan yung lesion ng Broca's aphasia? Syempre sa Broca's area. Tapos yung Broca's area, nasa inferior frontal gyrus. On the other hand, Wernicke's aphasia, other name is sensory aphasia or receptive aphasia. The patient is fluent, pero ang affected dito is yung comprehension, hindi siya nakakaintindi. And then the lesion is in the Wernicke's area or in the superior temporal gyrus. So, yung parang palatandaan namin dito before is si Mr. Bean. Basta tatandaan lang na yung R is small letter R siya para hindi magulo. So Mr. Bean kasi M, motor, B, Broca's, E is expressive, meaning expressive yung problema niya, kaya siya non-fluent. So parang ito yung kakausapin mo yung pasyente, tapos parang naintindihan ka niya, pero pag nagsalita siya, parang parang sounds lang, ganun. Tapos yung opposite lang nun is yung Wernicke's aphasia, parang maayos yung pagsasalita niya, pero di ka naman niya naiintindihan, ganun. So ulit lang, Broca's aphasia, motor aphasia, expressive aphasia, non-fluent in the Broca's area or in the inferior frontal gyrus. Di naman usually tinatanong kung saan yung location, so let go na yun. Ito, either you know it or not, mali ko rin to ng exam eh. So, the terminal end of the superior temporal gyrus is called the angular gyrus. So, makikita niyo sa picture na andun siya, nasa terminal end ng superior temporal gyrus. Ayun nga yung angular gyrus. May special din dito sa angular gyrus eh. Yung Gertzmann syndrome. Yung lesion mo daw ng angular gyrus, magkakause ng Gertzmann syndrome. Dito yung agraphia, acalculia, finger agnosia, left-right disorientation. Actually, may kanta kami dyan before. Joke lang, ayoko palang katahin. Never mind. And then, so ayan, yung angular gyrus, Gertzmann syndrome, yung lesion sa kanya. So next, ito, meron daw patient, may weakness sa right extremities. Tapos shallow daw yung right nasolabial fold. Yung right nasolabial fold is dito, ito. So ibig sabihin, meron siyang ipsilateral sa right. Parang same side ng brain, same side ng extremity, saka same side ng face. So pag ganon, alam mo agad na sa cortex yung problema noon. So ito, paano ko siya in-eliminate? So remember natin yung, kunyari sa cerebral cortex, yung sinabi ko nga kanina, contralateral of the face and contralateral of the body. Kunyari, pag yung lesion mo nasa right brain, or right cerebral cortex, ang manifestation nyo noon is sa contralateral body.
So, contralateral body, kahit contralateral face din siya. Contralateral face and contralateral body. Pero pag brainstem, ito yung special na ano siya, crossed hemiplegia, mga ganun. Sa brainstem, crossed hemiplegia siya kasi ang lesion mo is ipsilateral to the face, ipsilateral face and contralateral to the body. So, kunyari, yung lesion mo is nasa, ano ba yung parts ng brainstem? Yung tatlo, yung midbrain, pons, medulla. So, kahit ano dyan, kasali siya sa brainstem na cross hemiplegia. So, ipsilateral face, so kunyari, ang lesion mo is nasa right medulla. Ay, hindi. Ayoko ng medulla pala. Right pons. Nasa pons siya kunyari. So, ang lesion, right pons. So, ang lesion mo sa face, nasa right face din. And then, contralateral sa body. So, nasa left side ng body. So, yan lang. Tandaan na brainstem, ipsilateral face, contralateral body. Brainstem, ipsilateral face, contralateral body. Para di malito, yung C, mas malapit sa B. Tapos yung F, mas malapit sa I. Yun. So dito, i-ratio ko to. Actually, tinanong ko yung mga friends na PT din. Ang sagot namin kasi dito is yung left precentral gyrus. Pero kaya rin i-result yung left internal capsule. So dito siguro parang dalawa yung pwedeng sagot. Pwede yung B tapos yung C. Pero ang sagot sa ratio is C. Bakit pwede yung C? Kasi yung motor, dadaan din siya dun sa internal capsule. So nakikita niyo yung picture dito, itong maliit na picture. Ito yung precentral gyrus. May corona radiata. Tapos may internal capsule na to. Tapos diretso brainstem. Ito yung pathway kasi ng motor. So basta precentral gyrus, motor din yon. Tapos kaya for me, pwede talaga yung B sa C. Tapos dito ni-ratio ko rin yung internal capsule stroke. Pwede siya kapag posterior limb of the internal capsule, pure motor stroke. Hindi naman to masyadong lumalabas. Pero nilabas dito. So, sinabi ko na lang din. So, posterior limb of the internal capsule, pure motor stroke siya. Pag geno of the internal capsule, ataxic hemiparesis. Pag anterior limb of the internal capsule, dysarthria or clumsy hand syndrome. Actually, ang important lang dito siguro yung pure motor stroke kasi siya lang yung parang lumabas na dati siguro. Posterior limb of the internal capsule or pure motor stroke. Ito. Okay. Precentral gyrus. Pinapakita ko lang dito yung precentral gyrus. Yung precentral gyrus kasi, yung head mo, pwede mo siyang i-divide. Central gyrus, ito. Kunyari, may hati ka dyan, may sulcus ka dyan is meaning a division, yung parang hati, yung fold. Central sulcus. Tapos sa harap is pre, kasi nga nauna. Tapos post-central is likod, kasi nahuli. Kung hindi pa rin matandaan yun, pwede kasing yung pre, other name niya is parang pre-central, so anterior siya. So, meron kaming palatandaan before kung sino yung pang-sensory tas yung motor, yung spam. Kaya may spam dito. So, sensory is for posterior and then anterior is for motor. So, magkakapatid na tong pre-central, anterior, saka motor. Basta mga ganon. Tapos yung post-central gyrus, sensory siya, and then posterior. Yun lang. So again, pre-central kasi nasa harap siya, kaya anterior, kaya motor siya. Tapos sensory, nasa posterior siya or post-central. Yun lang. Next. So, a baby was born with an enlarged head, and the MRI scan of the head reveals enlargement of the lateral ventricles and the third ventricle. So, the most likely cause of this hydrocephalus is aqueductal stenosis. Actually, lahat naman to pwedeng mag-cause ng hydrocephalus. Ang meaning ng hydrocephalus, diba, is CSF accumulation in the ventricles. So, bakit lahat sila pwede mag-cause ng hydrocephalus? Kasi, yung choice D, yung choroid plexus, yun yung nagpo-produce ng CSF.
So pag may overactivity siya, mas naiipon yung CSF. So pwede ka magka-hydrocephalus. Yung choice A and C, yung arachnoid bodies, mga ganon. Siya naman yung taga-absorb ng CSF. So parang siya yung drainage. So pag may lesion ka doon, pwede pa rin maipon. So ito, aqueductal stenosis, cause din siya ng hydrocephalus kasi parang stenosis is may stenosis is masikip na space, parang naipit ganun. So ito yung aqueduct of Sylvius, diba? So pag ito naipit, lahat, kunyari ito yung naipit, at ito yung aqueduct of Sylvius. Pag naipit to, lahat na ng CSF may ipon dito sa taas. Kaya nag-enlarge yung lateral ventricle and third ventricle kasi naipit siya dito sa aqueduct of Sylvius. Kasi ang flow nga naman ng CSF, ito pinapa-memorize din sa atin before, pero ang minamemorize ko lang muna is yung mga ventricle. So lateral ventricle, third ventricle, fourth ventricle, tapos subarachnoid space. Tapos saka ko isisingit yung mga foramen. So sa gitna ng lateral ventricle sa third ventricle is yung foramen of Monro. Tapos sa gitna ng third ventricle and fourth ventricle is yung aqueduct of Sylvius. Sa gitna ng fourth ventricle saka subarachnoid space is yung foramen of Luschka and Magendie or your medial and lateral apertures. So para matandaan ko kung, malilito lang naman ako dito sa Monro sa Sylvius kasi alam ko after lateral is third, syempre after third is fourth. Tapos last naman na yung fourth, so after nun is subarachnoid space. So para lang hindi ako malito, alam ko na katabi ng L is M. So after lateral is yung interventricular foramen of Monro. Tapos third ventricle is after nun is aqueduct of Sylvius kasi mas dikit yung T sa S. So kahit tandaan ko lang yung Monro, okay na yun. So again, lateral ventricle, after nun is foramen of Monro, third ventricle, aqueduct of Sylvius, fourth ventricle, foramen of Magendie and Luschka, and subarachnoid space. May tanong ba? Sorry, ang bilis ko ata. Sige, next. So next is brainstem. Brainstem, sinama ko na rin yung cranial nerves kasi di ba yung, kung naalala niyo ng Neuro 1, yung cranial nerves lumalabas siya sa bandang brainstem. Kaya sinama-sama ko na sila dito. So ito, lagi ring parang must know to, yung diplopia. So dito, a 57-year-old male fell down several flights of stairs. He did not lose consciousness but reported diplopia when he attempted to go down the stairs. Neurologic exam did not show any diplopia when asked to look upwards and to the either side. So what cranial nerve is involved? 2, 3, 4, or 6? Ito. Ang tatandaan lang dito, basta diplopia, tatlo lang yung pagpipilian mo, 3, 4, and 6. Tanggalin mo na yung 2. Basta diplopia, 3, 4, 6 lang. End of story, 3, 4, 6 lang. Magkakatalo na lang kung sino sa kanila. So para maintindihan natin, meron tayong 6 na extraocular muscles, di ba? Yung inferior oblique, medial rectus, superior oblique, SR, superior rectus, lateral rectus, saka inferior rectus. Ang tatandaan lang is yung I.O. Mr. So. I.O. Mr. So. I.O. Mr. So. Siya lang yung magulo dyan eh. Kasi kapag tumingin ka sa gitna, MR. Pag tumingin ka sa gitna, tapos taas, I.O. Tapos sa gitna, sa baba, SO. So, I.O. Mr. So, yung gitna. I.O. Mr. So. Tapos yung mga rectus, kung ano lang naman yung nasa pangalan nila, yun na yung ginagawa nila. So, superior rectus dito, lateral rectus, tas inferior rectus. So, again, I.O. Mr. So. Tapos, kung tatandaan mo kung sino yung cranial nerves na nag-i-innervate, SO4, parang super, gano'n. SO4, tapos LR6, parang LRS, kasi first letter ng 6 is S, so LR6, lulusot na. Tapos yung tira na is cranial nerve 3.
So again, ayaw Mr. So, SO4, LR6. Kung may tatandaan, yun lang. So dito sa case, sabi may diplopia siya. So pagpipilian ko 3, 4, 6. Kaso ang problema niya is hindi daw siya, nahirapan siya pag going down the stairs. Sino ba dyan yung, paano ka ba mag-go down ng stairs? Di ba pag ganyan? Tingin ka sa gitna, tapos pababa. Para makita mo yung steps na gano'n. So, sundin lang natin yung IO Mr. So. So, IO Mr. So. So, yung so fourth cranial nerve yung affected dyan. Yan lang. Kapag, ayun, so yung LR6, hindi ka maka-abduct, so adduct ka lang ng adduct. So, nasa gitna lang yung eyes mo. Basta yung, kapag may lesion, hindi niya lang nagagawa yung dapat niyang gawin. So, ito, important to, SO4, LR6, IO Mr. So. So, ito, kaya ko nilagay ito dito. Ito yung sinasabi ko na relationship ng brainstem sa cranial nerves. Kung nakikita nyo, parang, ito, parang lalabas siya dito, labas-labas sila dyan. Kaya interrelated talaga yung brainstem and cranial nerves. Tapos whatever. Dati, di ba pinapa-memorize sa atin kung ano daw yung cranial nerves na lumalabas sa per part ng brainstem. Per part ng brainstem. Since buti na lang 12 yung cranial nerves. Tapos, so pwede natin siyang i-divide into 3. So, 12 divided by 3 is 4. So, divide lang natin yung cranial nerves into 3. So, tigpo 4 sila. 4, 4, 4. Pero yung 1 and 2, hindi kasali kasi nasa cortex pa sila. So after ng cortex is brainstem. So ang next, yung 3 and 4, nasa midbrain. 5, 6, 7, 8 is nasa pons. 9, 10, 11, 12 is in the medulla. So kunyari, sabi, meron siyang central facial nerve palsy. Kung kunyari, tinatanong kung anong part ng brainstem yung affected, pons, sasagot mo, ganun. Kunyari, meron siyang problem ng ptosis, kunyari, ay alam mo, cranial nerve 3 yun. Tapos tinanong ko anong part ng brainstem, midbrain, sasagot mo. Parang ganun lang. So, ito, yung mnemonic ng cranial nerves, andyan na siya. Pag mas naaalala, so basahin niyo na lang kung di pa memorize. Pero sana memorize na. So 1, olfactory, optic, oculomotor, trochlear, trigeminal, abducens, facial, vestibulocochlear, glossopharyngeal, vagus, accessory, saka hypoglossal. Yan yung mnemonic. So 12 sila. So nilagay ko lang din dito yung mga parang buzzwords na parang mag-help sa atin to identify. Kunyari, sinabi tong monocular blind, RAPD, sagot mo agad, optic nerve, kasi parang buzzword siya. So, since parehong O pala tong nauna, ginagawa kong, yung olfactory is ginagawa kong 1 para magbuka siyang L. Since isa lang din naman yung ilong, olfactory, tapos optic, number 2 kasi dalawa yung eyes mo. So, olfactory, pag may olfactory nerve lesion, di makaamoy. So, anosmia, ganun. Next is optic nerve. Dito naman, monocular blindness. Tapos RAPD, yung laging tinatanong sa opta, sa RAPD, optic nerve. Ting, 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 optic nerve of God. Tapos next is oculomotor, number 3. So, dito yung diplopia, kasama niya kanina nga, yung trochlear saka abducens. Dito rin, ptosis and mydriasis. Hindi naman usually tinatanong yung iba. Yung ptosis siguro, oculomotor, tatandaan lang. Tapos trochlear, SO4, so vertical diplopia siya kasi nga IO Mr. So, hindi siya makatingin sa baba. Trigeminal, marami siyang ginagawa, pero hindi man siya masyadong inaas. Pero yung mga ginagawa niya is sensory siya, sensory ng face, kunyari, tinouch mo yung face, na-feel mo siya kasi, sinabi ng trigeminal mo na na-feel mo siya. Tapos iba pang sensory ng face, sensory ng eyes, basta sensory ng buong mukha, kahit ng tongue mo.
Sensory, meaning sensory ng touch, pain, ganun. Hindi yung mga taste. Kasi taste ng tongue is cranial nerve 7 sa harap, tapos 9 sa likod. Next naman is yung trigeminal may motor din, muscles of mastication, yung chewing muscles, ganun. Tapos next is abducens nerve, LR6, LR6. Dito yung esotropia or internal strabismus or horizontal diplopia. Esotropia meaning nasa gitna na yung eyes mo kasi hindi ka nga maka-abduct, which is the function nung LR6. Actually, ngayon ko lang na-realize na kaya pala pangalan niya abducens. Kasi yung lateral rectus, taga-abduct pala siya. Parang, actually, ngayon ko lang yun na-realize. So, LR6 will abduct the eye. So, next is yung facial nerve. Dito, lesion is yung Bell's palsy. Ito, nasa baba, nilagay ko na rin kung ano yung peripheral nerve palsy saka central facial nerve palsy. So, pag Bell's palsy, peripheral facial nerve lesion siya. So, both the upper and lower half of the face is affected. Tapos, kapag stroke naman or central facial nerve palsy, lower half ng face lang. Ang clue pala lagi, basta cranial nerves, laging ipsilateral lang yung may kasalanan dyan. Hindi mo pwedeng sisihin yung kabilang cranial nerve para sa mga manifestations nung side na yon. Kasi nakapag-cross na yan, maaga kasi sila nagpo-cross. Sa brainstem pa lang nakapag-cross na yan. So pag lesion talaga ng lahat ng cranial nerves, lagi ipsilateral lang yung may problema. Ipsilateral lang, same side. Kunyari, right facial nerve palsy, lagi right facial weakness lang, ganun. Tapos, ito kunyari, next vestibulocochlear. Sa ENT, tinuro yung BPPV kasi vestibulo is balance, cochlear is hearing. So, sa vestibular part, yung mga dizziness, mga vertigo, ganun. Sa cochlear part, syempre hearing, nilagay ko na dito kung anong type of hearing loss siya. Di ba we have two types, yung conductive saka sensory neural hearing loss. So pag conductive, parang from the external ear, middle ear lang siya. Doon lang siya. External saka middle. Pag inner ear na, tapos diretso sa nerves, yun na yung sensory neural hearing loss. So again, since cranial nerve na to, sensory neural hearing loss mo, again, sa ipsilateral side. Walang damayan nung kabila. Laging ipsi lang. Kasalanan ng side na yun, forever. Yung glossopharyngeal, ang ginagawa lang nito is, pwede siyang sensory, taste saka sensation, mga touch, pain, ng posterior third ng tongue or ng palate natin. And then, meron din siyang function sa gag reflex. Siya yung sensory. Later, nilagay ko rin ito yung mga reflexes. So, next naman is cranial nerve 10. Cranial nerve 10. Ay, sorry. Pag cranial nerve 10, parang, sinabi ko dito, di ba? Lahat ng lesion ng isang side, lesion lang ng isang side yun. Pero technically, hindi naman ako nagsisinungaling nung sinabi ko na yung contralateral deviation of the uvula, ang may kasalanan pa rin doon, is yung ipsilateral na cranial nerve. So, paano ba i-analyze yung ginagawa ng uvula? So, may picture ng uvula sa baba, yung ganun. So, kunyari, ito yung uvula. Ito kunyari. Ang action ng vagus nerves is parang, per side, is parang ipupush up niya yung uvula. So, action itong side na to, push up. Action ng side nito, push up. So, ibig sabihin, pag ito weak, ang taga-push lang is ito. So, tignan nyo,
move siya sa contralateral side. Kasi nga, walang taga-push dito sa kabila pataas, kaya nag-move siya sa kabila. So, ibig sabihin, may contralateral deviation of the uvula or deviation towards the strong side. Tapos sa accessory nerve, since ina-innervate na yung SCM sa catraps, mapaparalyze siya pag may lesion. Tapos last naman is hypoglossal nerve. For tongue siya. So dito, nakakahiya. Pag pinotrude mo yung tongue mo, ang actions ng muscles kunyari is push niya. Ang action nito is push, 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 push. So pag labas mo yung tongue mo, ang action nito is push na pa ganun. Action nito is push na pa ganun. So ibig sabihin kapag hindi weak, kunyari ito ulit yung weak. Ito yung weak. So ang magpupush lang is ito. So ang deviation niya is towards the weak side. Kaya ipsilateral deviation of the tongue. So yun. So ang usually tinatanong lang naman dito is yung 10 and 12. So pag vagus, contralateral deviation of the uvula, meaning the deviation is towards the strong side. And then hypoglossal, ipsilateral deviation of the tongue or deviation towards the weak side. So kunyari, meron kang, isa na lang i-memorize natin yung sa vagus kasi siya lang naman yung pa-importante na contralateral dyan. So kunyari, meron kang lesion ng right vagus nerve. Yung uvula mo, magde-deviate towards the left. Yun lang yung meaning nun. Okay, thank you. Tapos next, ito naman yung reflexes. Pinili ko tong tatlo kasi parang sila lagi yung tinatanong. Pupillary light, yan yung mag-shine ka ng light, babantayan mo lang kung magko-constrict or magdadilate yung eyes. So magko-constrict siya dapat. Yeah, yun. Kung magko-constrict or magdadilate siya. So afferent lip, meaning siya yung taga-receptor. Siya yung receptor, siya yung magre-receive ng stimuli. So it's cranial nerve 2. Tapos efferent limb, siya yung tagagawa ng action. So dito is cranial nerve 3. So corneal or blink reflex, dito yung, ayan, yung picture dyan, yung mag-apply ka ng cotton applicator sa eyes. So pag ang magsisense na nag-apply ka ng cotton applicator is yung cranial nerve 5 or trigeminal. Tapos ang action nun is blink or close eyes, which is cranial nerve 7. Next naman is yung gag reflex. Afferent limb niya, gag reflex is ang gagawin mo, ayun yung nasa picture. Gagawin mo is lalagay ka ng tongue depressor sa posterior 1/3 of the tongue. Tapos ang magsisense nun is yung cranial nerve 9. Tapos ang gagawa ng parang gano'n, yung action, stimulate na kasi yung pharyngeal muscles mo. Gagawa nun is cranial nerve 10. So again, pupillary light reflex 2, yung afferent limb 3, yung efferent limb. Corneal reflex 5, 7, gag reflex 9, 10. So kung papansinin niyo, lagi yung mas maliit na number yung nauuna. So 2 nauna sa 3, 5 nauna sa 7, 9 nauna sa 10. Kung in case lang nalilito kayo, kung ano yung nauuna. Okay, next. So ito, samplex na samplex. Lumabas siya nung revalida natin nung Sunday. Tapos lumabas din siya ng remeds ng 2020. Basta may Horner syndrome na drama. Lagi sagot is vertebral artery. Basta yan. So vertebral artery. Ano ba meaning ng Horner syndrome? May biglang baguhin yung question. Meron siyang meiosis, ptosis, anhidrosis. Siya pa rin yung Horner syndrome. Tapos, ang tawag dito sa syndrome, sa general syndrome na to na may Horner syndrome, horizontal nystagmus, right side ataxia, hypalgesia of the right face, impaired gag reflex, and prominent dysarthria. Ang tawag sa syndrome na to is yung Wallenberg syndrome. So, it is caused by lateral medullary infarction, resulting from the occlusion of either the pica or the vertebral artery. So, pwedeng dalawang sagot na yan, vertebral or pica. Yung pica kasi branch din naman siya ng vertebral artery. So,
technically, isa lang sila. So basta Horner syndrome, vertebral artery. Tapos sa SAMPLEX, usually tinatanong din yung locked-in syndrome. Yung locked-in syndrome, yung parang wala na siya talagang magawa sa buhay niya. Except na lang vertical eye movement saka blinking ng eye. Yun na lang yung kaya niya sa buhay niya. Basta ganun na sagot, ganun na tanong, locked-in syndrome yung sagot. Kasi parang nakalock na siya, yun na lang yung kaya niya kasi. Tapos lesion siya of the basilar artery. So cerebellum and basal ganglia. So this is responsible for the regulation of muscle tone and coordination of skilled voluntary movement. Actually, mali ko rin to. Kasi, ito yung alam ko. Tapos, dinouble check ko rin siya. Pwede kasing dalawa yung sagot. Pwedeng yung spino saka cerebro kasi yung pwedeng sagot dito. Kasi, basing dito sa picture, sa table, yung vestibulo for balance and equilibrium, kasi nga vestibalance, spinocerebellum for muscle tone and posture, tapos cerebrocerebellum for coordination. So dito kasi, alam ko talaga, pwedeng dalawang sagot. Pero since yung sagot sa ratio is spinocerebellum, yun na lang din siguro yung susundin ko. So para matandaan lang na yung spino is for muscle tone and posture. Spino, your spine. Ano bang una mong iniisip pag spine? Ay pag posture. Yung spine mo, di ba? Kasi ayusin mo ganun. So kaya siya yung muscle tone and posture. Tapos yung palatandaan ko sa cerebellum na coordination siya. Pareho silang letter C. Kaya, ayun. Cerebrocerebellum, tas coordination. Pero, mali pala ako ng alala kasi mali yung sagot sa ratio. Kaya, sad. Pero okay lang. Pero dito, ang sasagutin na lang siguro natin is yung spinocerebellum for muscle tone and coordination. Yung iba, Fico, di naman na siya important. Ang important lang din sa cerebellum talaga is yung vermis. Alam natin na may vermis, tapos may cerebellar hemisphere. Tapos pag vermis na lesion, truncal ataxia siya. Pag cerebellar hemisphere lesion, limb ataxia siya. So anong ibig sabihin ng mga truncal sa limb ataxia? So vermis sa gitna siya, so ibig sabihin trunk. Cerebellar hemisphere nasa gilid siya, so limb. So trunk, vermis nasa gitna, kaya trunk. Limb, cerebellar hemispheres nasa gilid, kaya limbs. So truncal ataxia meaning affected yung gait niya, wide base yung gait niya. Limb ataxia meaning ito yung mga dysdiadochokinesia, dysmetria, mga ganong drama lang. So again, pag vermis, truncal ataxia, cerebellar hemispheres, limb ataxia. Kita naman sa katawan natin kasi vermis nasa gitna, trunk, limb nasa gilid, so cerebellar hemispheres. So ito, at which cerebellar peduncle does the pontocerebellar fibers enter? Kung irarush, kunyari hindi mo kung hindi mo alam yung sagot, parang kaya mo siya ilusot eh. Kasi alam mo tatlo yung brainstem, midbrain, pons, medulla. Tapos sa tanong, may pontocerebellar fibers. So ibig sabihin, nasa pons siya. So ano ba yung order ng brainstem? Midbrain, pons, medulla. So ano yung nasa middle? Yung pons. So ang sinagot ko dito is middle cerebellar kasi nga midbrain, pons, medulla. Ang superior is yung midbrain, pons yung middle, inferior yung medulla. Inferior yung medulla kasi medulo nga kasi siya nasa dulo siya. So medulo siya. So ito yung other names. So ang sagot doon is middle cerebellar for pontocerebellar fibers. So ito yung other names naman. Kunyari biglang nagkalokohan, tapos binago nila doc yung pangalan. Yung superior cerebellar peduncle, brachium conjunctivum siya. So for the midbrain siya kasi superior. And then next is yung middle cerebellar peduncle. Brachium pontis yung name niya. So for the pons siya kasi siya yung nasa gitnang brainstem. Tapos next is inferior cerebellar peduncle.
Other name is restiform body. For the medulla naman siya, going to the cerebellum. So, paano ko tatandaan na yung conjunctivum, siya yung superior? So, conjunctiva parang, nilagay ko dito parang mata. So, superior siya. Conjunctivum. So, parang eye. So, fee ko superior siya. So, next naman is yung pons. Nasa pangalan naman na. And then, yung restiform body, dadasal ko na lang na maalala ko. Pero, ma-omit ko naman siya kasi alam ko na yung dalawa. So, ayun. Next. Spinal cord. Ito, spinal cord. Kunyari, a patient has compressed fracture involving T4 to T5. Which spinal nerve will most likely be impinged? Ilan nga ulit yung, ang sagot dito is T4. And then I'll explain why. Vertebral column, dapat para masagot yung tanong natin dito, ay yung tanong na to, dapat alam natin na may vertebral column, yun yung bone. So, yung bone, andun, yung vertebral column, nasa loob nun yung spinal cord, diba? Tapos, sa gilid niya, may lalabas na spinal nerves. So, para, ang vertebral column, meron siyang 7 na cervical vertebra. So, C1 to C7, thoracic T1 to T12, lumbar vertebra L1 to L5, sacrum is S1 to S5, tapos coccyx. Tapos, spinal nerves naman, pa-importante kasi yung cervical spinal C8, kaya siya talaga yung panggulo dito. So, cervical spinal nerves, meron kang 8 compared dun sa vertebral column na 7. Thoracic, 12 pairs din. Lumbar, 5 pairs din. Sacral, 5 pairs din. Saka coccygeal, 1 pair din. So, ang tanong, parang sa gitna ng dalawang vertebra, ano daw yung spinal nerve na lumalabas? So, paano siya sasagutin? So, ito. And then, yung nasa taas, yan yung book definition. Pero, nakakalimutan ko kasi yan eh. So, ang palatandaan ko lang lagi, inaalala ko lang yung pa-importante na C8 spinal nerve. Yung C8 spinal nerve, lalabas siya sa gitna ng C7 and T1. Basta doon lang siya lalabas. Lagi doon siya lalabas. Yung C7 vertebra and T1 vertebra, sa gitna ng C8 spinal nerve ang lalabas. So, since siya yung pa-importante, mag-a-adjust yung ibang mga spinal nerves dahil nga sumingit siya. Siya yung parang epal dyan. So, give ako ng example para magets natin. So, kunyari, meron kang compression fracture at C6 to 7. Which spinal nerve is impinged? So, ang sagot is C7. Medyo matagal yung process ko, pero I get there naman. Kasi nalilito talaga ako sa table dito sa taas. So basta since alam ko na C7, sa gitna ng C7 and T1, lalabas yung C8, ite-trace ko na lang siya na, alam ko naman kasi nasa taas ng C8 spinal nerve, C7 spinal nerve, sa taas ng C7 vertebra, C6 vertebra. So ite-trace ko na lang siya. Kunyari, C7 vertebra, C6 saka C7 vertebra. Mag-drawing ng mga Q. Draw. How do I draw? Bakit di ako makadraw? Di ako makadraw. Kunyari, bakit di ako makarate? Kunyari, C6 vertebra nandyan. Parang, lagi naman sa taas ng C7 vertebra is yung C6 vertebra. So, ang taas din ng C8 spinal nerve is C7 spinal nerve. So, iti-trace ko na lang from there kung ano yung lalabas. Para hindi na ako nalilito. So, again, sa C6 to C7, ang lalabas na spinal nerve is C7. What if naman nasa baba nung T1 vertebra? So, T1 vertebra and T2 vertebra. Anong lalabas na spinal nerve sa gitna nun? T1, kasi after ng C8 is T1. Tapos, ganun na lang din yung pag-trace ko pababa. Pero kung ayaw nyo yung mahabang process, pwede namang tandaan lang ito. Tandaan nyo na lang din tong basta ang tatandaan, C7 vertebra and T1 vertebra, sa gitna na nalalabas C8 spinal nerve. So, above C8 spinal nerve, yung kunyari, ito, yung last,
yung last, yun lang yung susundin mo kapag sa cervical sa taas. Kung yung last na vertebra, so siya lang din yung susundin mo. Kaya yun yung sagot. Pero sa baba naman nung C8, yung nauna naman yung susundin mo. Pero for me, mas maganda talagang tandaan na sa gitna ng C7 vertebra and T1 vertebra, C8 spinal nerve yung lalabas kasi matitrace mo naman siya. Basta alam mo lang na 8 yung spinal nerves, 12 yung thoracic spinal nerves, ganun. So yan, important lang din siya. Ay, next. Hindi ko matanggal yung ano. Shit. Okay. So next, how will the occlusion of the posterior spinal artery manifest? Next. So, para masagot yon, dapat alam natin yung itsura ng spinal cord. May drama lang akong sinabi dito na yung spinal cord ang nag-innervate sa kanya is 2 posterior spinal arteries and a single larger anterior spinal artery. Buti nasa pangalan na rin kung nasaan yung ini-innervate niya, hindi na tayo pinahirapan. So, syempre yung posterior spinal artery, posterior of the cord yung ini-innervate, tas anterior spinal artery, anterior of the cord yung ini-innervate. So, para masagot to, dapat alam natin yung 3 most important tracts. Kung may tatandaan na tracts, ito lang tatlong to. Yung corticospinothalamic tract, corticospinal tract, lateral spinothalamic tract, saka dorsal column, medial lemniscal tract. Nakaka-overwhelm, pero ang una nating gagawin muna is identify kung para saan yung tracts. So, tatlo lang naman sila. So, lateral corticospinothalamic tract. For motor siya, so basta motor. Paano mo masasabi? For motor siya. Tapos, yung dorsal column or DCML for deep touch, proprioception, vibration, 2-point discrimination, mga ganun. Lateral spinothalamic tract for pain and temperature. So, basta tatandaan lang to. Wala kasi ako mnemonic eh. Basta alam ko lang yung lateral spinothalamic tract, pain and temperature. Kung may tatandaan kayo na isa, yung lateral spinothalamic tract na lang din for pain and temperature. LPT, lateral pain temperature. Lateral spinothalamic tract, for pain and temperature. So next step, since alam na natin kung ano yung tatlong tracts, alamin naman natin kung nasaan sila. So, nasa pangalan naman nitong isa, yung dorsal column. So, meaning nasa likod siya, dorsal or posterior. Tapos, itong dalawa, nasa lateral, pero mas harap sila. So, to answer yung question kanina, how will the occlusion of the posterior spinal artery manifest? So, dito, posterior, ano ba yung track na nasa posterior? Yung dorsal column. Anong ginagawa ng dorsal column? For position and vibration sense. Kaya na-eliminate mo na yung ibang sagot. Yung dysautonomia, parang saling pusa lang siya dyan. Hindi naman talaga siya kasali dyan eh. Pero hindi mo siya usually sasagot. Ito next track ulit. Kasi parang favorite siya itanong sa neuro. Parang basic need ata siya. Ewan ko. When there is loss of pain and temperature on the right side of the body and loss of pain and temperature on the left side of the face, which structures are involved? So dito, mag-eliminate lang ako ng mga alam ko. So, since sinabi, there is loss of pain and temperature. So ano ba yung pain and temperature? LPT. So, pain and temperature, lateral spinothalamic tract. So, eliminate ko na lahat nung pang hindi spinothalamic tract, yung DCML or the posterior column. Kaya, out na agad tong D. Tapos, DCML, meaning ng ML sa DCML is medial lemniscus. So, eliminate ko na rin to kasi sa tinatanong lang ako ng pain and temperature. Ba't ako sasagot nung merong proprioception, vibration na trabaho ng DCML? So, ang problema na lang natin dito is kung left ba siya or right siya.
ito kasing 5, parang ayoko na siya ituro kasi hindi naman siya masyadong important. Saka makukuha mo na yung sagot kung naiintindihan mo talaga yung track. Ito yung track. Actually, hindi ko to kaya i-memorize na ganito siya kasi parang nagugulan ako kasi ang daming ganap. So, gumawa ako ng sarili kong dummy version. So, kasi ituturo ko siya ng ganito later. Yes. Is dorsal column, middle meniscus. Sige, balik ako doon. Kulang pala kung may question asked lang. DCML, di ba we have 3 tracks? Lateral spinothalamic tract, DCML or dorsal column medial meniscus for vibration and position cells, tapos corticospinothalamic tract. Yun na ba yung tanong? Ano ba yan? Oo, yata. Yun na, no? Thanks. Thank you. So, ito na yung tracks. So, intro ko muna yung dummy version ko kasi ituturo ko nga ng ganito. Tatry ko lang naman ituro. Kaso kung hindi na kayang i-absorb, meron din naman akong parang ituturo na words lang para hindi ka na mag-iisip. Pero kasi gusto ko sana ituro yung track para kung malito ka man or whatever, parang may isa ka pang baon na knowledge. Parang gano'n. So, intro ko muna yung dummy version ko. Itong malaki, cerebral cortex. Ito yung thalamus. Ito yung brainstem tong tatlo. So, midbrain, pons, medulla. And then, after nun, spinal cord na. So, cerebral cortex, thalamus, midbrain, pons, medulla, spinal cord. So, since alam niyo na yung itsura ng dummy version ko, ganito rin siya. Ganito dapat siya. So, daming nangyayari. So, ganito na lang dapat. So, first step is corticospinothalamic tract. Para saan nga ulit yung corticospinothalamic tract? Kung gusto niya lang i-type. Wala lang, kung gusto niya lang. 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, motor. Very good. And then next. Ano ba? Hindi pa inintep. Pag corticospinal tract is motor. And then next naman is lateral corticospinal tract for motor. Lateral spinothalamic tract is for, okay, 5 seconds ulit. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, pain and temp. Kasi LPT. DCML or dorsal column medial meniscal system is 4, 5, 4, 3, 2, 1. Go! Okay. Si Pat, sino naman sumasagot eh? Ayun, very good. Parang dapat yun yung alam talaga. You're welcome, Dudong. Charot. Okay, game. Next. Ito na yung tracks. Actually, pinag-iisipan ko talaga kung ituturo ko pa to kasi hi sa mga kasubsect ko dyan na parang every year na tinuruan ko nito pero di rin naalala kasi parang medyo complicated nga. Hi guys. Tapos, next, so try ko lang ituro yung tracks pag hindi kinaya. Huwag na natin ipilit. Parang 2 minutes lang. Give me 2 minutes to try. Pero if it's not working, huwag na natin subukan. So first, corticospinal tract. The corticospinal tract is for, again, motor. So paano mo malalaman kung saan ka magsisimula? Sa cortex ba o sa spinal cord ba? Bukod sa nasa pangalan na corticospinal tract, syempre una yung cortico, so una sa cortex. So, una siya sa cortex. Tapos aside from that, motor, isipin ko muna, ay shit, gagalawin ko yung paa ko. So, nauna mo siyang isipin bago mo ginawa yung movement. So, una talaga siya sa cortex. Kasi, shit, gagalawin ko yung paa ko. Tapos, travel siya. Tapos, gagalaw na yung paa mo. Ganun. Kasi dumating na siya sa spinal cord. So, ang pathway nito is simula sa cerebral cortex. Natatandaan niyo pa ba yung lobes na tinuro ko kanina? Kunyari, motor, anong lobe siya ng cerebral cortex kaya? Frontal, parietal, auditory,
or occipital? Chat box. 5, 4, 3, 2, 1. Wow. Okay. Thanks. So, frontal siya. Very good. Kasi nga motor siya. So, kasama pa ng motor sa frontal lobe is yung mga executive function. So, from the cerebral cortex, bababa siya sa brainstem, midbrain pons medulla, and magde-decussate siya sa lower third of the medulla. Ito yung pyramids na sinasabi nila. Tapos, bababa siya diretso sa spinal cord. Then, tada, kick ka na. Nagawa mo na yung movement. Basta ang important lang sa tracks is kung saan nagde-decussate or saan nagko-cross para pag nag-analyze ka, yun lang yung iipunin mong knowledge. Ay kailangan mong kunin na knowledge. Kasi alam mo na nga na, kunyari, sa side ng body, ito, left, gusto ko galaw yung left hand ko. Ang mag-iisip lagi nun yung contralateral cortex, di ba? Alam mo na yung fact na yun. So, ang iti-trace mo na lang is kung saan siya magde-decussate. So, again, galing sa kabilang cortex, sa cortex na to, sa frontal lobe, baba, diretso hanggang medulla. Tapos cross siya sa lower third of the medulla. Tapos, spinal cord. Tapos, diretso, gawin mo na yung movement. Kick, ganun. And then next is lateral spinothalamic tract saka DCML. So, sensory sila. So, paano kung maalala na mauna sa spinal cord bago punta ng cortex? Kasi parang, shit, natusok ako ng ballpen. Naunang na-feel nito. Pero sino magsasabi sa akin na, kunyari tusok ako ng ballpen, nauna kang matusok, tapos saka siya magta-travel, papunta sa brain mo. Kaya una talaga, dito ka una sa baba. Kaya ganyan yung arrow. Up. So from the, kunyari, ito thumb mo, tinusok ka, natusok ka kunyari. So pain and temperature is for lateral spinothalamic tract. So ito, yung lateral spinothalamic tract, siya yung pinaka-excited talagang mag-decussate. Kakapasok pa lang, cross agad. Siya talaga yung atat. So, siya yung pinaka-atat sa lahat. Kaya mamaya, may implication to. So, tandaan niyo na yung lateral spinothalamic tract, siya yung atat, yung pain and temperature, sobrang atat niya. Kasi nga, bag pain, dapat mabilisan ka, diba? So, cross agad. So, yun, sa spinal cord pa lang, nagko-cross na siya. And then, dire-diretso lang siya, medulla pons, saka midbrain, to the thalamus, and then to the cerebral cortex. Ano nga ulit sa cerebral cortex yung for sensation? Frontal, parietal, occipital, temporal. 5 seconds. Okay. Very good. Parietal. Then, basta sensory parietal, pain and temperature, vibration, discriminative touch, lahat yan parietal lobe. So, again, ulitin ko lang, nag-decussate siya agad dito sa spinal. Oras ko. Shit, 10:30 na pala. Oh my God, I'm so sorry. 11, promise. 11, promise talaga, sorry. So, nag-cross agad, tapos up, diretso lang siya. So, tatandaan lang sa nag-decussate. So, cross agad spinal cord. And then, next naman is yung, thanks guys, charot. Kinilig. Tapos, DCML. DCML naman is for vibration and position sense. So, ito, vibration and precision sense. So, wait lang. So, vibration and position sense. So, start siya dito sa paa mo. Kunyari, start siya sa paa mo. Akit-akit siya ng spinal cord. Up. Tapos, magkocross lang siya sa medulla. Sa middle half of the medulla. Hindi na importante kung yung mga middle lower. Basta sa medulla siya nag-cross. Pareho sila ng corticospinal tract na nag-cross sa medulla, di ba? So, galing sa body part mo, sa paa mo, up ng spinal cord, then cross sa medulla. And then, diretso na siya, up, sa thalamus, and then diretso ulit sa cerebral cortex. So, since sensory, parietal ulit siya. So, ito, in-explain yung track. Kung hindi nyo maalala siya ng ganito, meron naman tayong pwedeng cheat. Pero, pwedeng cheat, ito na lang, yung naka-star. So, nilagay ko lang din dito yung decussation, yung corticospinal tract sa medulla, lateral spinothalamic tract, pain and temperature, yung sa spinal cord, yung super atat, kailangan cross agad, pagkapasok ko lang cross agad.
DCML, nasa middle third of the medulla. Sa medulla, pareho nagko-cross yung CST saka DCML. Ay, shit. So, lagi ito yung madalas na tinatanong sa neuro nga, yung mga ipsilateral, contralateral na drama, ganun. So, pag mag-a-analyze ka, per ano siya dapat? Per track para hindi ka magulo. So, pag corticospinothalamic tract, ipsilateral to the lesion, kunyari left, ipsilateral motor weakness. Pag DCML, ipsilateral proprioceptive vibration and vibration and sense loss. LST, contralateral pain and temperature. Bakit? Di ba sinabi ko kanina special yung LST kasi or lateral spinothalamic tract kasi siya yung pinaka-atat mag-cross. So since atat siya mag-cross, siya lang talaga yung contralateral dito. Contralateral pain and temperature below the lesion. Mamaya may panggulo pang question dito. Pero so far, sa ngayon, sa question na to, dapat alam lang natin na contralateral pain and temperature, LST. Siya lang naman yung contralateral below the lesion. Lahat na yan, ipsilateral. Tapos ito, i-emphasize ko lang din na sa corticospinothalamic tract, may kaetsasan na naman siya. May drama na namang bago. Pwede kasing lower motor neuron lesion at the level of the lesion. Tapos upper motor neuron lesion below the lesion. So kunyari, T10 yung lesion mo. At T10, lower motor neuron signs yung makikita mo. Kunyari, hyporeflexia, hypotonia, fasciculations, ganun. Pero pag below the lesion, so sinabi ko T10 yung lesion, di ba? So below T10, T11, 12, 13, wala pa ng 13, T11, 12, L1, and below, upper motor neuron lesion signs yung makikita mo doon. So sa T11, T12, hyperreflexive, may hyperreflexive, spastic, blah, blah, blah. So ito lang. So meron akong summary slide dito later para kung gusto niyo, kung may tatandaan lang kayo, ito talaga yung important. So next naman is ito ulit. Same drama. Parang brown, may stab wound ka daw at the back and presented with ipsilateral motor weakness, proprioceptive loss, and contralateral pain and temperature problem. So which among this condition best describes this injury? Basta kung sasagot ng kunyari, basta makakita kayo ng ipsilateral, contralateral, lagi Brown-Séquard yung sagot dyan. Ipsilateral, contralateral. Kasi yung iba, laging usually bilateral na siya eh. Basta ipsilateral, contralateral, Brown-Séquard lang yan. Usually stab wound, gunshot wound sa one side of the spinal cord. Ganun. Kasi ang meaning ng Brown-Séquard is hemisection of the spinal cord. So ayan, in-enumerate ko lang dito yung mga spinal cord injury syndromes. Tapos pwede ko rin naman siya explain sa next slide. Pero dito kasi, basta yung kinento ko lang na drama na ipsilateral, contralateral, ganong drama, lagi Brown-Séquard lang yan. Or hemisection of the spinal cord. Explain ko later yung central cord syndrome. Yung spinal shock, ito yung kunyari, kaka-spinal injury mo lang. Nahulog ka sa building. Hindi na pala ikaw. May nahulog sa building. Tapos bigla, may nahulog sa building. Tapos ang manifestations niya lahat, hypotonia, hyporeflexia. Di ba sabi ko kanina, minsan nag-expect ka ng mga hyper. Kapag spinal shock kasi, shock ka pa, so lahat hypo muna. Tapos yung choice D, meaning ng transection of the cord, so buong spinal cord mo, GG, wala kang buong spinal cord na level na yun. In contrast sa Brown-Séquard syndrome, half lang, half. Brown-Séquard half. So to describe lang yung mga spinal cord injury syndromes, meron tayong central cord syndrome. Central cord syndrome, ito yung, I have a picture siya sa baba. Dito, more upper extremity weakness and sensory loss. Basta upper extremity lang yung affected. Central cord syndrome yun. I-explain ko siya, ba't siya ganon? Kasi central cord, tignan nyo yung drawing dito, nasa gitna lang siya. Kung mapapansin nyo, yung nasa gitna is lahat cervical. Halos cervical yung na-affect dito. So, since ang cervical, ang trabaho niya, di ba, is for upper extremities.
Tapos lumbar for lower extremities. So since siya yung nasa gitna, siya yung ma-affect. So central cord syndrome, more upper extremity weakness and sensory loss. So ito yung mga walking quadriplegics, kung narinig nyo na yung term na yon. So ibig sabihin, weak din yung lower X nila, pero mas weak talaga yung upper X nila. Next naman is yung anterior cord syndrome. So ano ba yung mga tracts na nasa harap? Yung corticospinal sa spinothalamic tracts. So sa anterior cord syndrome, mag-expect ka ba ng proprioceptive saka vibration sense loss? Yes or no? 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Yeah. Yes, no. Yes, no yung sagot. No yung sagot. Kasi corticospinal, motor lang na-expect mo. Saka spinothalamic tract, pain and temperature lang dapat. Tapos ito yung Brown-Séquard syndrome, yung super special hemisection of the spinal cord, yung may ipsi sa contralateral. Tapos ito, posterior cord syndrome, parang ito yung tanong kanina na kapag may occlusion yung posterior spinal artery, ano yung mangyayari? Ang mangyayari, yung posterior cord syndrome. Kasi ang nasa likod lang naman na tract is yung DCML or dorsal column medial lemniscus pathway for vibration proprioception na sense. Tapos ito, nilagay ko na rin dito yung conus medullaris syndrome sa cauda equina syndrome. Itong dalawang to, hindi naman siya usually lumalabas sa Samplex, pero basta may nakita kayong bowel bladder problems, itong dalawa yung isasagot nyo. Conus medullaris or cauda equina syndrome. Mas malala lang yung conus medullaris. Pero basta bowel bladder syndrome, conus medullaris sa cauda equina. Kasi yung B malapit sa C, di ba? So, bladder, bowel, so conus cauda. Kasi dikit naman yung B sa C. Ito ulit. Ang daming tanong sa Samplex talaga na Brown-Séquard na drama talaga. So parang kung may aalamin ka sa neuro, ito dapat siya talaga. So sabi, meron ka daw left hemisection of the spinal cord at T10. So what is the expected finding of in the patient? So sa tinuro, so dito, may eliminate mo na agad yung upper extremity kasi T10 na, di ba? So ibig sabihin, tapos T10, so ibig sabihin, wala pa din yung upper extremity kasi ito, kunyari, arm, diretso siya sa level niya na spinal cord. Yung lower extremity, parang ganito siya, di ba? Lower extremity, akyat siya sa level na spinal cord na yun. Tapos akyat din siya papunta sa cervical. So lumbar, dadaan siya sa lumbar thoracic cervical. Pero yung upper extremity, hanggang cervical lang siya. Di naman siya bababa, pataas lang siya. Kasi nga sensory lang siya. Basta yun, may bago na akong, dun sa sinabi ko kanina na ang tatandaan lang na atat is yung lateral spinothalamic tract. Actually, in-exaggerate ko lang yun. Pero tama siya kasi pag below the lesion, contralateral. Pero pag at the level of the lesion, ipsilateral pa siya. Kasi kung i-imagine niyo, ito yung spinal cord, di ba? Lahat ng nerves, papasok siya sa that level. So pag yung papasukan niya na level na yun, yung gate na yun, it's not working. So ang lesion niya is ipsilateral to that side kasi nga dun siya papasok, di ba? So again, so dito, so using this, ang may eliminate lang ang sagot is loss of position and vibration in the left arm from T10. So, left in the, tapos, wait lang. Paano ko na-eliminate yung A? Diba at the level of the lesion T10? At the level of the lesion T10. So, sabi ko at the level of the lesion, ipsilateral dapat siya. So, since hindi siya ipsilateral, mali siya. Pero kunyari, ang choice dito, loss of pain and temperature from T11 and below, sa right, tama sana to. Tapos ito naman, si lower motor neuron signs in the weak left lower extremity. Mas nagpe-predominate kasi yung upper motor neuron lesion signs kasi sa corticospinothalamic tract.
Kasi tignan mo, lower motor neuron lesion signs at the level. So isa lang yung mag-manifest ng ganun. Tapos the rest sa baba is upper motor neuron na. So ang best answer dito is yung B. So again, ito meron akong last slide para final brushing up lang nito. So ito pala, nagbigay ako ng example. Kunyari, left T10 hemisection. So ano yung magiging lesions mo? Kunyari, corticospinothalamic tract. Sabi ko kanina, ay shit. May mali ako sa slide na to, di ba? Kapag corticospinothalamic tract, lower motor neuron lesion at the level of the lesion. So LL at the level. So mali nga ako dito. So lower motor neuron lesion at left T10 and upper motor neuron lesion T11 and below. So wag niyo to sundin. So lower motor neuron lesion at the level of the lesion. So LL, lower motor neuron lesion level of the lesion. Tapos upper motor sa below kasi upper is under. So under is below. So yun lang. So next is LST. So loss of pain and temperature sa ipsilateral of the level of the lesion. Tapos below the lesion contralateral na. Kasi nga siya yung atat magdecossate. So kaya siya lang yung contralateral dito. Tapos next sa DCML, loss of position vibration and 2-point discrimination at the level of the lesion and below the level of the lesion. So ang special lang talaga is lateral spinothalamic tract, pain and temperature below the level of the lesion. Siya lang yung contralateral. Tapos lahat na sila ipsilateral. Ito malito yung taas. So next, ito inulit-ulit ko ulit. So next naman, what represents the only direct link between the nervous system and the skeletal muscle? So sabi ko, so ito ang sagot is anterior horn cell. It is the only direct link. So other name niya is the final common pathway. Pag ganun, final common pathway, ang sagot anterior horn cell. So applicable din dito ulit yung SPAM. Kasi di ba ginamit ko na yung SPAM kanina sa pre-central, which is motor or anterior. Tapos post-central is posterior. So anterior horn cell is for motor. Sabi dito skeletal muscle. So muscle is motor. So may eliminate mo na yung choice B and C kasi sa SPAM, sabi sensory yung posterior. Tapos ano bang synonym ng posterior? Dorsal. So eliminate mo na rin yung B. So mamimili ka na lang sa A and D. Pero ito, laging tinatanong, anterior horn cell talaga yung final common pathway. Tapos, explain ko lang din yung lower motor neuron lesions. Ano ba yung components ng lower motor neuron? Anterior horn cell, peripheral nerve, neuromuscular junction, saka muscles. Ito ulit yung mga buzzwords. Sa anterior horn cell, hindi siya usually tinatanong. Pero basta nakakita ka ng fasciculation, usually anterior horn cell yun. Tapos, an example ng mga sakit is poliomyelitis or yung ice bucket challenge, yung ALS. Tapos, next part is peripheral nerve. Dito yung mga GBS, diabetic neuropathy, mga ganun. Tapos, ang buzzword dito lagi is yung distal symmetrical weakness. So, tatandaan nyo lang, di ba, yung sa diabetes, lagi natin chine-check yung paa. Kasi nga, distal siya, distal lagi na-affect ng peripheral nerves. Next naman is neuromuscular junction. Ang buzzword is fluctuating weakness. Parang example nila sakit is myasthenia gravis. Parang dito sa umaga parang okay ka pa pero pag habang tumatagal na pag mas napapagod ka, mas nagpapakita na yung symptoms mo. And then last part of the lower motor neuron is the muscle. So pag muscle, proximal weakness siya. Example ng mga muscular diseases, yung mga muscular dystrophies, mga Duchenne, ganon, Becker's, pero ang importante lang naman dito is itong nakastar. Pag peripheral nerve, distal, neuromuscular junction, fluctuating weakness, muscles, proximal weakness. Ayan lang. So, ito na yung neurology part. Mabilis na lang din tong part nito kasi wala naman nang masyado explain. So, ano yung Charcot's triad of multiple sclerosis? Ang sagot is SIN. Charcot's triad of multiple sclerosis is SIN, scanning speech, intention tremor, saka nystagmus. So, ang special sa multiple sclerosis, usually siya may optic neuritis, may Charcot's triad,
may Euthoff's phenomenon. Yung Euthoff's phenomenon, yung parang pag mas mainit, mas wala siyang symptoms. Tapos sa CSF, ito tinatanong din pag minsan yung oligoclonal bands. So lahat to multiple sclerosis. Ito parang, di ba sa OFTA, sinasabi, ano nga ulit yung dalawang sakit sa OFTA na merong papilledema or blurred disc margins. Kaya ba i-chat? 5, 4, 3, 2, 1. Yeah, increased ICP and papillitis. Yes. Papillitis, yung meaning ng papillitis dun is yung optic neuritis dito. So, sa OFTA, ano nga ulit yung, di ba, sa blurred disc margins, meaning is papilledema. So, ano nga ulit yung difference ng increased ICP sa papillitis lang? 5, 4, 3, 2, 1. Okay, wala. So, sasagutin ko na. So, yung sa optic neuritis, may blurring of vision. Sa increased ICP, wala. Yun lagi pinaulit-ulit ni Doc Kitangko yun, di ba? So, optic neuritis siya yung may blurring of vision. Kasi di ba sabi ko nga kanina, ang trabaho ng optic nerve for vision, for visual acuity. So, siya yung may blurring of vision. So, next. Ito, nilagay ko lang din yung mga special na triad. Cushing's triad, hypertension, bradycardia, and bradypnea. Hyper-brady-brady. So, hyper lang yung tension, hyper lang yung BP, and brady na yung heart rate, saka bradypnea, meaning low respiratory rate. So, increased ICP, yung Cushing's triad. Ang makikita mong signs, papilledema, dilated pupils, mga ganong drama lang. And then next naman is Parkinson's. Ang mnemonic is trap, tremor, rigidity, akinesia, and postural instability. So, anong type ng tremor dito? So, kung napanood niyo yung Love and Other Drugs, yung kay Anne Hathaway, meron siyang Parkinson's doon. Tapos, si Jake Gyllenhaal, parang nakita niya na parang habang umiinom ng coffee si Anne Hathaway, gumagalaw-galaw yung hands niya. So, parang at rest lang. I mean, kahit nasa desk na yung kamay ni Anne Hathaway, may tremor siyang gumagalaw. So, may Parkinson's siya kasi doon. So, ang tremor sa Parkinson's is resting tremor. In contrast sa multiple sclerosis na sinabi ko kanina, intention tremor. Kasi nga, sin yung mnemonic natin sa multiple sclerosis. So, sa Parkinson's, trap, tas ang treatment, bigay ka ng dopamine kasi mababa kasi yung dopamine sa Parkinson's. So, ang treatment is bigay ka ng levodopa kasi nga mababa yung dopamine ng Parkinson's. So, ito, which of these antiplatelet medication has the lowest risk for hemorrhagic complication? So, lahat naman to antiplatelet. Hindi ko siya marasyo, pero memorize na lang cilostazol, yung may lowest risk for hemorrhagic complication na antiplatelet. So, which is the most common benign CNS tumor? Sorry, sabaw na nagtatype. So, ano daw yung most common benign CNS tumor? Meningioma yung sagot. So, nilagay ko na dito lahat ng most common. So, most common intracranial tumor, METS. Most common primary brain tumor in adults is glioblastoma multiforme, a type of glioma. Most common benign CNS tumor is meningioma. Ang meningioma, usually sa babae lang siya kasi may effect yung estrogen hormone sa kanya ata or progesterone. Basta may effect yung hormone sa kanya, kaya pambabae lang yung meningioma. Tapos, benign siya. Tapos, ang next, most common malignant tumor in children is medulloblastoma. So again, METS, most common brain tumor. And then, most common intracranial tumor. Tapos, primary brain tumor, most common. GBM, glioblastoma. Meningioma, most common benign CNS tumor. Medulloblastoma, most common malignant tumor in children. Yan yung mga usually tinatanong. Next naman is, which among the following drugs used in the treatment of Parkinson's disease can cause hypertensive crisis when taken with tyramine-rich food? So, ang alam ko, hypertensive crisis when taking tyramine-rich food, yun yung mga monoamine oxidase inhibitors. Yun lagi nating alam yun dapat. Kasi lagi siya lumalabas sa samplex. So, MAO inhibitors. Tapos, ang sagot dito, rasagiline. So, ang palatandaan ko dito is, meron kasi akong pinsan na name niya is May Angeline. So
So, pinsan ko siya, hindi niya siya pinsan, pero gamitin niya na lang din siya kasi may pinsan nga akong May Angeline para makatulong lang din. So, yung May, so Mau, parang May, parang siya sa Mau, parang dikit na naman. Tapos, Jeline yung dulo ng Mau inhibitors kasi nga, may pinsan nga akong May Angeline. Kung yun na lang yung gagamitin yung malatandaan, kahit di niya siya pinsan. So, MAO inhibitors would cause hypertensive crisis with ingestion of foods containing tyramine. Mga cheese, meats, saka alcoholic alcoholic beverages. So, monoamine oxidase inhibitors, Jeline yung laging dulo niya. So, kasi nga may pinsan ako, may Angeline. So, MAO, Jeline. So, next naman is a 45-year-old male with chronic history of insidious onset and progressively increasing severity of headaches, blah, 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 blah. So, ang point lang nito is yung image sa gilid, kung ano daw siya. So, yan yung pituitary. Yan yung pituitary. Kung natatandaan niyo, natatandaan niyo naman yung itsura niya, na siya yung pituitary. Pero, para rin naka-help sa akin na to make sure na kahit hindi ko alam yung itsura ng neuroanatomy na yan, kunyari, ang nakatulong sa akin dito is yung mga tinuturo sa IM, sa OB na, di ba po, kunyari pag may headache ka, tapos headache, vision loss, lagi prolactinoma yung iniisip mo. Saan ba nire-release yung prolactin sa pituitary. Kaya yun yung sinagot ko dito. So ano nga ulit yung treatment pag may hyperprolactinemia or 5, 4, 3, yes, bromocriptine. Yes, right. So next naman, ito sinabi ko samplex lang. Horner syndrome, agad-agad vertebral, period. Wala nang tanong-tanong, vertebral artery. Kasi samplex lang naman siya. Ito next, 5-day-old neonate with neonatal sepsis and bacterial meningitis. Ito tinuro na ni Joe kanina, pero ang sagot dito is GBS. Basta neonates, mga babies less than a month old, sila yung neonates. So ito, nasa neuro before. So pag newborns, ang common etiologic agent is GBS and E. coli. Meron pang dramas dati sa PIDE na kapag developed countries, mga US, GBS ang sagot. Pag developing lang, parang Pinas, E. coli ang sagot. Tapos, kung minodify naman yung tanong, infants and children, Neisseria meningitidis, saka H. influenza yung sagot. Kunyari, unvaccinated, sasagot mo, H. influenza kasi yun yung may vaccine, yung Hib, di ba? Tapos sa adults, usually strep pneumonia. Okay, ulit, pag neonates, GBS and E. coli. So since walang E. coli dito, buti na lang, kaya di ako nagulahan, GBS yung sagot ko. Ano nga ulit yung treatment kapag neonatal na sepsis in the first 0 to 3 days of life? Okay, Patsy, very good. Okay, next na. Ito na, next. Meron daw personality changes. Blah, 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 blah. Maraming sinabi, pero personality changes na important dito. So, ano daw ang sagot? So, ito, kinapi ko lang sa ambos, tapos binox ko lang yung mga important. So, pag may personality changes ka, frontotemporal dementia. So, nung 3rd year, ang palatandaan ko dito, yung F, parang pag Pinoy ka, pwede frontotemporal dementia. P, personality, frontotemporal dementia. So, frontotemporal dementia, personality change, behavioral change, ganong drama siya. Tapos, pag Alzheimer, basahin ko lang din lahat ng types ng dementia kasi baka bago-bago lang. So, Alzheimer's disease, problem ka with memory. Usually, tinatanong may hippocampal atrophy ka doon dito, diffuse cortical atrophy. Tapos meron kang plaque sa neurofibrillary tangles. Basta yan lahat ng terms na yun, Alzheimer's. Vascular dementia, kunyari na stroke ka, tapos after stroke, may memory loss ka na, ganun. Yun yung key for vascular dementia. So, dementia with Lewy bodies, usually meron kang visual hallucinations. Tapos, syempre, since Lewy bodies siya, dementia with Lewy bodies. Sa pathology, may Lewy bodies. Yun yung intracellular aggregations of mainly alpha-synuclein. So, usually hindi naman siya tinatanong. Pero kung tatanong yan, visual hallucinations. So, next naman is frontotemporal dementia. Personality changes, behavioral. Personality kasi
ang synonym lang naman yun, behavior. So, personality, frontotemporal dementia. Kasi pre-PPPP, pre-frontotemporal dementia. And then ito, tinatanong din siya usually, yung vernix encephalopathy. May trial siya, confusion attack siya sa ophthalmoplegia. So ito yung binibigyan ng B1, di ba? Yung thiamine. Saan nga ulit common na mga tao tong vernix encephalopathy? A, smokers. B, alcoholics. Okay, very good. Tapos, ito kanina, napanood ko lang. Okay, yeah, alcohol. And then kanina, habang nanonood ako ng The Resident, napanood ko tong normal pressure hydrocephalus. Hindi ko sana siya ibabanggitin, kaso since napanood ko siya kanina, baka swertehin, baka lumabas. May clinical trial siya. Yung patient kasi doon, may gait disorder. Wide base siya. Wide base. Yung, parang may problem siya sa gait. Tapos, yun yung attack siya. Ay, yun yung gait disorder. Tapos meron siyang dementia na misdiagnose siya as Alzheimer's. Tapos sabi, bangon daw siya ng bangon at night kasi nga may urinary incontinence siya. So pag ganong triad, gait disorder, dementia, urinary incontinence, normal pressure hydrocephalus. Tapos doon din kanina, parang magic, nag-lumbar puncture lang siya. Magically nawala na lahat ng symptoms niya. Actually, di naman ito tinatanong sa Samplex. Napanood ko lang kanina kaya sinabi ko na lang din ngayon. So next, last na to ata. Mural ito meron daw stroke, may sensory deficits, saka muscle weakness. Lahat to pwedeng type of stroke. Pero since sinabi, 2D echo showed a mural thrombus, ang sagot dito ay cerebral embolism. Kasi by definition, ang embolism is a dislodged thrombus. So, ibig sabihin, yung thrombus nag-travel. So, from the heart, travel siya papunta sa cerebrum, kaya cerebral embolism. Basta may problema ka sa heart, usually cerebral embolism ang sagot doon. So, nilagay ko lang din dito yung mga buzzwords pag stroke. Actually, sa rehab to tinanong, pero nilagay ko na rin dito. So, ischemic, meron kang two types of stroke, ischemic and hemorrhagic. Sa ischemic, meron kang thrombotic stroke, cerebral embolism, and lacunar stroke. So, thrombotic stroke, siya yung most common. Usually, dito yung affected yung mga MCA, ACA. Tapos sa cerebral embolism, nabanggit ko na nga kanina, na ang buzzword dito, yung mga problem sa heart. May thrombus ka sa heart, nag-travel, papunta sa brain, kaya embolism siya. Tapos yung buzzword sa lacunar stroke, yung patient daw mayroong long-term hypertension and diabetes, tapos in-affect yung mga small arteries. Pag ganong kwento, lacunar stroke. Tapos next major type is hemorrhagic stroke. Dito, sila yung nagkaka-loss of consciousness. Sila yung mas dramatic yung presentation compared sa ischemic stroke. Kasi yung ischemic stroke, usually slurred yung speech, biglang slurring yung speech, biglang hindi na nagagamit yung kamay, hindi na makalakad. Yun yung ischemic stroke. Yung hemorrhagic, pwede rin ganun. Plus, may loss of consciousness siya. Tapos, under hemorrhagic, meron kang intracerebral hemorrhage and subarachnoid hemorrhage. So, subarachnoid hemorrhage, usual kwento, worst headache of my life, sobrang sakit ng ulo ko. Then, meron siyang meningeal signs kasi diba, sa subarachnoid space, nandun yung subarachnoid, part siya ng meninges. So, meron kang meningeal signs like nuchal rigidity, Brzezinski, Kernig, ganun. Pag mga ganong kwento, subarachnoid. So, nilagay ko na rin dito yung traumatic brain injury kasi usually tinatanong din siya. Subdural hematoma, saka epidural hematoma. So, palatandaan na lang is subdural is sub-banana. So, banana, C. So, parang concave siya. And then, epidural hematoma, convex siya. So, epi, para daw pi. Pi, so parang, ewan ko paano niya kanonek yung lemon dyan. Basta siya yung convex. So, since alam mo ng concave yung subdural, baliktarin mo na lang. So, kung may tatandaan ako dito, yung one side lang, yung epidural lagi yung tinatandaan ko. So, epidural, siya yung convex, lens shape, siya yung artery yung ini-involve, middle meningeal artery, saka siya yung may lucid interval. Yung lucid interval, siya yung parang okay sa simula, tas shit, biglang nagde-deteriorate na pala siya kahit okay siya within the first 24 hours, tas biglang deteriorate, epidural hematoma yung ganun. So, BEMED,
Actually, bilis lang ako sa BEMED. Patient, she's full of energy. Then, other side, meron siyang personal hygiene has not been attended to and she has not been attending her classes. Parang down yung energy niya. So, parang bipolar siya. Kasi meron siyang full energy, tapos meron siyang down energy. So, bipolar. So, differentiate ko lang yung bipolar 1 sa bipolar 2. Bipolar 1 is mania. Bipolar 2, hypomania with major depressive episode. So, anong difference ng mania and hypomania? Mania, itong mga mania na to, full of energy sila. Pero ang difference lang, mas severe yung mania, tapos less severe yung hypomania. Kasi nga hypo na nga kaya less. So, mas less severe. Mas less severe yung hypomania. The cyclothymia, pag at least 2 years na siya. Tapos double depression, ito lagi tinatanong pero hindi ko naman alam kung anong ibig sabihin niya dati. So ito, ang definition niya is yung double depression, yung meron ka ng persistent depressive disorder. Tapos nagka-major depressive disorder ka pa ngayon. So parang nag-superimpose kaya double depression. So next, ito, hinulaan ko lang to nung exam. So sabi, meron siyang teenage son, nag-report siya ng mornings, that there are mornings when while awakening from rested sleep, she seems to hear her deceased son's voice calling out her name. So ang sagot dito is hypnopompic hallucination. Hinulaan ko lang dito, hindi ko rin naman alam, pero swerte lang. Kasi yung hypnagogic, hallucination siya when falling asleep. Hypnopompic while awakening, haptic, touch, and command hallucination, parang command. Diyan na nga sa word command. So para matandaan na yung hypnopompic is yung awakening. Baliktaran na naman yung hypnagogic sa hypnopompic. Yung hypnopompic kasi may letter M. Walang letter M dito. Tapos awakening, kasi pag binaliktad mo yung W, M na siya. So hypnopompic is awakening. Tapos, ang lagi ring tinatanong is yung hallucination versus illusion lagi sa BEMED. So, hallucination, yun. Sabi nga ni Pat, hypnagogic, you go to sleep. And then hypnopompic, pampagising daw. So, yun. And then, ito rin, lagi tinatanong sa BEMED, ano daw difference ng hallucination sa illusion? Parang silang perceptual disturbances. Pero sa hallucination, walang external stimulation. Sa illusion, merong real stimuli. Kaya nga yung magician, illusion siya, di ba? Kasi meron siyang pinapakita sa yung stimulus. Mali lang yung pagka-perceive mo. Kaya yung magician is a type of, yung mga magics, parang type of illusion siya. In contrast sa hallucination, parang may naririnig kang tunog, pero wala naman talaga. Yun. Yun lang yung difference niya. So ito, sinabi natin ni Joe kanina. So a 25-month-old boy plays with ball which rolls under a couch. Tapos hinanap daw niya yung hinanap niya yung ball. Using Piaget's theory, ano daw tong thinking process nito? Ang sagot ay object permanence. So, sinabi na ni Joe kanina pero ulitin ko lang. So, object permanence, ayan nga yung pag hinanap niya yung nawala. Kay John Piaget siya. Pero meron dito yung pampalito is object constancy. Meaning yung children, they would gradually comprehend and are reassured by the permanence of the mother and other important people even when they are not in their presence. So parang kahit wala yung mom, kahit wala siya, alam mong nandyan pa rin siya. And ito, kay Margaret Mahler siya. Lagi din ito in-emphasize nung BEMED na yung permanence kay Piaget, so PP, yung constancy kay Margaret Mahler. So ito, in-enumerate ko lang din yung kay Piaget, sensory motor, pre-operational, concrete operations, saka formal operations. So, sinabi natin ni Joe kanina, mag-emphasize na lang ako kung paano ko na-memorize yung dates. 0 to 2, so ang memorize ko dito is 2 to 7 years old kasi birthday ko 27. So since hindi nyo, sinishare ko lang na birthday ko 27, so siya yung pre-operational. Tapos concrete operations is 7-11. So ito pinakamadali, 7-11 yung concrete operations. Tapos ito 11 to adolescence. So binold ko lang pag symbolization, sensory motor kasi
yun, na-explain na nga ni Joe kanina. Pag pre-operational, yung transition is object permanence. Ito yung transition from sensory motor to pre-operational. And dito yung egocentrism, phenomenalistic causality, animistic thinking. Ito yung physical events or inanimate objects are endowed with life-like psychological attributes. So, kaya sila nakakalaro ng toys kasi parang may animistic thinking pa sila. So next naman, na-explain na ni Joe sa concrete operations, conservation, saka reversibility, saka formal operations, mas matalino ka na, nakaka-abstract thinking ka na, saka hypodeductive reasoning. So important object permanence, pre-operational. Conservation, reversibility sa concrete operations. So ito, definition of terms lang din, sabi may inability to sit, saka psychomotor restlessness. So ang sagot, akathisia. Ang palatandaan namin nung PT dito, parang ang kate-kate kasi niya kaya restless siya, galaw siya ng galaw. Ang kate-kate mo kasi parang gano'n. So akathisia is restlessness. So dinefine ko lang din yung iba, Gaius de la Tourette syndrome, may tics ka yung parang napapansin niyo sa iba na blink ng blink, parang gano'n. Torsade de Pointes, hindi ko na to sinagot kasi hindi ko naman to narinig sa BEMED din. Narinig ko to sa pharma. Common side effect siya, di ba? So, X na yan agad. So, dystonia, ang keyword lang dito is nag-assume siya ng fixed posture. So, fixed postures. Yun lang, sinusustain niya yung contraction, dystonia. So, akathisia, ang kate niya, restless siya. Kasi ang kate-kate niya nga. So, next naman is, ito, ano daw yung may personality disorder na may pattern of social withdrawal, that neighbors find him to be eccentric and often isolated, emotionally distant, and shows coldness towards other people. So, ito, pinag-isipan ko pa yung schizotypal saka schizoid. Kasi nga hindi naman ako magaling sa BEMED. Pero ang sagot dito is schizoid personality disorder. So, para daw matandaan, tinuro to nung mga psych people kung ano yung personality disorders kasi meron 3 clusters. Cluster A, odd and aloof. Cluster B, dramatic, impulsive, and erratic. Cluster C, anxious and fearful. To know the clusters, weird, wild, saka worried. Sinabi to sa akin ni Mel from psych. So, ito, nilabas ko lang siya dito. So, para daw matandaan, alphabetically arranged naman daw siya. So, weird, wild, worried. So, una yung E sa I, tas una yung I sa O. Pero hindi naman siya usually tinatanong. So, pero yung mga weird, yung cluster E, odd and aloof, under none is paranoid and schizoid and schizotypal. And cluster B, antisocial, borderline, histrionic, narcissistic. Sila yung mga wild. Cluster C, yung mga worry, may obsessive, compulsive, dependent, and avoidant. So ito lang, i-emphasize ko lang kung paano i-differentiate. Pag paranoid, distrust, schizoid, yung ayaw ng social relationships, schizotypal, yung odd, eccentric, and magical thinking. Nalilito kasi talaga ako sa schizoid kasi schizotypal. So yung schizoid, yung may social relationships, schizotypal, yung odd, eccentric, and magical thinking. So magical thinking, so yung thinking may T, schizotypal may T. So, probably, siya yung may magical thinking. Tapos yung schizoid, walang T. So, siya yung may pang social relationships. Yung ayaw ng relationships is schizoid. Tapos itong iba, sabihin ko na lang din, antisocial, ayaw ng rules, borderline, unstable relationships, histrionic, attention seekers, narcissistic, need ng admiration, obsessive-compulsive, perfectionist, dependent, from the term dependent, submissive, and avoidant, meron siyang hypersensitivity to negative evaluation. Hindi naman siya usually tinatanong. Yung schizotypal lang, siguro yung tandaan dito. So next, ito na, ang tatandaan lang dito naman is mga months. For the past 2 months, she was observed to be withdrawn, suspicious thinking that her friends were saying that she was sexually preoccupied. So parang ang lahat ng choices naman is schizoid. So differentiate mo lang siya kung super date. So parang ang tatandaan mo lang yung brief psychotic,
schizophreniform, saka schizophrenic. Ang nasa gitna is schizophreniform. So 1 to 6 months. 6 months yung schizophrenia and less than that is yung brief kasi nga brief. So nasa gitna ng schizophrenia and brief is yung schizophreniform na 1 to 6 months na pumasok dun sa 2 months. So kung may tatandaan sa BEMED, parang important din talaga tong months na to. So ito, binigay ni Nikki. Hi Nikki. Parang andito na lahat ng dates. Andito na lahat ng dates. So, i-discuss ko later yung anxiety, psychotic, saka, ayun ata, yun lang ata. Tapos ito next, his neighbor's house was on fire. So, may stress. In the next 2 weeks, he was observed to be blah, 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 blah. So, lahat naman to pang stress. So, ang pag-differentiate lang ulit is yung days. So, pag PTSD, more than 1 month. Pag acute stress, less than a month. So, since 2 weeks lang to, acute stress disorder to. So, again, PTSD, 1 month, acute stress disorder, less than 1 month. Ay, thank you na pala. Last na pala yun. Thank you. Tapos ito, summary ko lang ulit, yung MCA, upper X and face, anterior cerebral artery, lower X, PCA, occipital lobe and thalamus. Tapos yung upper motor neuron, lower motor, important. Tapos itong manifestations per lower motor neuron. And then, itong Brown-Séquard, kung may gusto kayong i-memorize, ito na lang. Pero kung tinatamad na kayo, usually 2 points lang naman siya. So, wag na lang. So, again, yung contralateral loss is yung atat magdecossate, yung lateral sphenotheramtic tract. So, contralateral loss of pain and temperature below the lesion siya. And then, ito yung tract. Ayo, Mr. So, SO4 LR6. Then, yan, last na. Thank you. Sorry, ang haba. 11:17 na pala siya. I'm so sorry. Sorry.